Pagbubukas ng second regular session ng 17th Congress, nananatili ang mga kaalyado ng Pangulo sa liderato ng mataas at mababang kapulungan. Senate President pa rin si Senador Aquilino Coco Pimentel III at kabilang sa mga prioridad ng Senado ang charter change, partikular pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon at pagsusulong ng federalism. Prioridad din ng Senado ang panukalang Bangsamoro Basic Law, pagpalakas ng Anti-Terrorism Law, National ID System, Universal Healthcare Act at pagsuri po sa tax reform package ng gobyerno. Nananatili namang House Speaker si Congressman Pantaleon Alvarez. Target daw nilang makapagpasa ng panukala para gawing legal ang civil union o pagsasama kahit hindi kasal at gawing pantay ang pagtingin ng batas sa mga legitimate at illegitimate children. Nanumpa rin ang dalawang bagong miyembro ng Kongreso na sina Representative Milagros Aquino Magsaysay at Francisco Datol ng Senior Citizens Party List. Mula 291, 293 na ngayon ang mga miyembro ng Kamara. Tuwing SONA po pinag-uusapan kung ano ang kailangan ng bayan o yung pinaka-urgent national concerns ng mga Pilipino. Alam mo, Jessica, una sa top 10 issue na dapat tugunan ng gobyerno ay sa March survey ng Pulse Asia. Ayan, dagdag sahod. Nangunguna po, pinakamarami. Top 10 ang mga issue may kinalaman sa bulsa at sikmura ng mga Pinoy. Sunod ang pinakamarami ang mga issue may kinalaman sa seguridad. Kitang-kita, may kontra-korap, kontra-kahirapan, kapayapaan, rule of law, environment, at yung bawas buwis. May tax reform nga. Ato, simulan na muli natin ang talakayan. Balikan natin ng isa sa mga naging pangako ni Pangulong Duterte nung una niyang SONA. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. To our Muslim brothers, let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP, NP, NDF, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF, effective immediately, and call on our Filipinos in the National Democratic Front and its forces to respond accordingly. Ayun, kamusta nga ba ang kampanya kontra droga? Sabi ng Pangulo, we will not stop until the last drug lord. Pero ang main criticism dito sa drug against mga drug suspect, mga mahihirap yung puro pinapatay. Yung mga nasa pinakadulo ng mga galamay. Kasi yung drug lord nakakulong na nga pero nag-ooperate pa rin. Let's start with Professor Heydara. Yeah, of course, ito yung challenge kay Pangulong Duterte, no? Kumbaga, hinahanap ng tao ngayon, mga big fish, no? Saan yung mga big fish? Karamihan yung mga na-crackdown so far doon sa kampanya laban sa pinagbawal na droga, more medium to low end, no? Or iba yung more users than suspects, no? But at the same time, nakikita natin, may suporta talagang taong bayan kay Pangulong Duterte. Consistent sa SWS survey na almost 8 out of 10 Filipinos, sinasabi nila na tama si Pangulong Duterte doon. At na-appreciate nila yung fact na, well, yun ang pinangako ni Pangulong Duterte sa election time, yun ang exactly ginawa niya, no? I mean, hindi mo nakikita masyado pero actually, nakabantay pa rin kasi nung election, ang pangako niya, 3 to 6 months. Yeah. Nung naupo na siya, hindi niya raw napansin na ganun daw ang magnitude, parang 4 na milyon yata ang nakorap na dito sa droga. So, humingi siya ng extension, 6 months uli. Yeah. Well, sinasabi ng tao parati dito, no? We take him seriously but not literally. Siguro yung 3 to 6 months, alam naman ng tao na hindi naman ganun kaposible on the large national scale na matapos mo yung nasugpuin mo ng kompleto yung problema ng droga. But the fact of the matter is that para sa karamihan ng tao, at least tama po yung start. Nonetheless,
surveys also show na mga 7 out of 10 Filipinos may concern din doon sa methods ni Pangulong Duterte. Oo. May concern sa extrajudicial killings. Yung human rights so, in violations. short, may agreement in principle, pero medyo may mga caveat yung mga tao pagdating sa methods. So, in short, fine-tuning ang kailangan gawin ni Pangulong Duterte and siguro more focus on rehabilitation issue po. Kasi 1 million po ang nag-sign ng affidavit, no? Na nag-surrender sa gobyerno. Eh, hindi mo naman pwedeng yung 1 million, no? So, kailangan na more rehabilitation, public health focus, and comprehensive approach dito sa problema ng droga. At talaga, tingnan mo yung ugat ng problema. Bakit tayo may prevalence of drug use and abuse dito sa Pilipinas? Is the government really winning the war, Professor Morales? Napaka-telling kasi. Yung Bilibid, di ba, gumive up na yung SAF. Nag-resign na yung Pupil-chip. hepe. Oo, kasi sabi nila, parang wala kaming magawa. The drug trade is back in Bilibid, Professor Morales. Baka hindi lang sa Bilibid, baka umalis na nga yung iba na dapat habulin. Dahil nga kung ang tawag natin fish, big fish, nasa small fish yung ating tinitignan ngayon, baka lumangoy na, sila may pera no? Lumangoy na sa ibang bansa, ang hirap hanapin. Pangalawa, yung mga siguro sa gitna, no, yung mga nasa Bilibid na kung saan doon nangyayari lahat nitong mga gawaan at saka mga planuhan para sa pag-distribute nitong mga drugs, hindi na rin yata magkasya. Yan din po ang ating part, no, ng ating tinatawag na rule of law. Ang rule of law po, napakalaking institusyon yan. Hindi yan isang side lang ng batas, for instance. Mag-umpisa yan mula investigation hanggang sa rehabilitation at mga penalties. So it's all connected. So nandun tayo sa dulo. Hindi yata natin nakita na aabot din tayo sa dulo ng ganun kabilis. Kaya itong mga yung Bilibid na yan, kulang. Remember, there were plans, no, na siguro ilipat daw yung mga certain kinds of prisoners na sa ibang mga penal colonies. Pero of course, nagreklamo yung mga iba. Sino ngayon yung mga magreklamo? Siguro yung mga naka-establish na ng mga tinatawag nating malalim na mga so-called sub-institutions sa loob ng Bilibid. So, yung tungkol naman po, no, sa tinatawag nating mga deadlines, mas mabuti pa yata, nabigyan natin ng sarili natin ng deadlines. Kaysa yung habang ako'y presidente, susugpuin ko yung problema tungkol sa droga. Ang tagal na paghihintay yun. Tandaan natin, si GMA, si President Arroyo, even si President Aquino, nagbigay sa sarili nila ng kani-kanilang mga deadlines for certain kinds of projects. Yung MRT project for 2, 3, 4. Naalala ninyo kay Pangulong Arroyo? Ngunit, hindi lang naman, ulitin ko, hindi lang naman galing sa Pangulo. No, sa kanyang salita, mangyayari ang mga bagay. Wala naman silang magic wand. Dahil nga, may bidding, nagkaroon ng mga snags, sa mga PPP. Medyo napatagal. Hanggang umabot na sa susunod. Ngayon, it's all a matter of continuity. Hindi ko alam kung yun ang gagawin ngayon ni Presidente Duterte. Kung sisilip siya sa mga hindi nagawa ng mga dating Pangulo. Kasi maganda sana kung gawin niya yun. Para naumpisa na Okay. Kumbaga, may spade work na. So, kailangan din talaga siguro na may deadline. Lumampas man lang tayo ng konti. At least meron tayong alam na kailangang punuin. Pero dito sa approval ng publiko sa drug campaign ng Pangulo, kasabay dito nakikita natin, ang tanong din ng publiko, sa kabila ng kaliwat ka ng pagpatay, no, sa mga involved sa drugs. Araw-araw meron din silang nahuhuling shabu laboratory. Araw-araw nasasakote rin sa palipan, daang-daang milyong halaga ng mga shabu. So, hindi rin tumitigil itong sindikato, nakikipagsabayan din, hindi ba? Na ang biktima rito sa bandang huli, yung ating mga may hirap na kababayan. At eto pa, eksena pa yung mga dayuhang bansa na nakatutok sa atin sa issue ng human rights, di ba? Sinimulan na yung pagdinig sa Amerika, yung suporta sa ating PNP sa issue ng armas, kung magpapatuloy daw na nagagamit ang ilang mga pulis sa vigilante activities. Kasi, yun nga maraming patayan, pero parang napakabagal ng PNP na bigyan ng katarungan, sino ba ang nasa likod ng patayan? Kung hindi sila, nasan yung mga riding in tandem, o sino yung mga nakamaskara? Parang, blank wall dun hindi ba? Kaya sila pa rin napagbibintangan. Pero sa lahat ng suliranin natin, no, na deliberately naman,
sinabi ng Pangulo, dito siya tututok sa Tama. drug war at saka siguro pati yung Sabi niya, bakbakan magiging sa madugo. Marawi kasi yun daw yung expertise niya. Pagdating sa economy kasi, aminado siyang wala daw siyang alam. Kaya he will leave that to his economic advisors and managers. Pero parang... Pero yung terrorism, kaugnayan na rin sa droga, di ba? Yun yung sinasabi niya. Pero no? pwede ring ibalik sa kanya yun eh. Tumutok ka na nga dito, Pangulo, ikaw na mismo. Kasi sinabi mo, yan ang alam mo, yan ang kabisado mo. Still, yung 3 to 6 months na deadline niya, wala na, napaso na. Marami nang namatay, pero parang we don't see the end to this war. Well, inamin niya doon sa interview niya last December na parang ang kanyang assumption kasi yung Davao. So medyo micro scale. So medyo nung pumuntang national scale, medyo yung mga kanyang assumptions na proven na medyo questionable. 4 milyon Pero para na sa akin adik. kasi, panahon ng kampanya talaga. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, very urgent tong issue na to. So talagang under pressure din siya nasasabihin, pag ako nanalo, kaagad, masolve ko yung Okay. problema na yun. So I think that's why may 3 to 6 months na deadline na binigay niya. Dapat may deadline, tama si Prof. Morales, but at the same time, dapat yung mga deadlines at yung time frame, realistic din doon, no? At tugma din doon sa kapasidad na ating Estado at tugma din sa rule of law. Kasi minsan pag shortcut mo rin yan, magkakaroon din ng mga unintended consequences katulad ng mga tension natin sa European Union at katulad ng concern ng mga tao sa extrajudicial killings. And of course, yung bigger issue dito, yung internal discipline sa PNP rin po. Kasi kung PNP ang may responsibilidad na sugpuin yung problema, dapat sila mismo magpakita ng internal discipline at integridad. So kaya ngayon, yung isa pang challenge dito is sigurado yun na magkakaroon ng thorough at comprehensive investigation. At kung nagkaroon ng abuso, dapat madidisiplina sila. Hindi yung magkakaroon ng impunity within the law enforcement agencies. Naku. Okay, let's Ito move pa. on to other ito pa. issues. Buwis naman, buwis. Ito, may tax reform eh. Sabi, may ilang hindi na babayaran yung buwis. Pero may lumilitaw din ng mga balita na kung mangungulekta lang, may initial list na mga kumpanya na pag sinuma mo, 15 billion pala ang makukolekta. Hindi mo na kailangan magpataw daw ng dagdag na mga buwis. O ayan, yan yung hamon muli kay Pangulong Duterte. Yung reforma, Professor Morales, sa buwis. Mismo. At nakikita naman natin ngayon, no, yung tax reform package, kumbaga, winawagayway. Kasi maganda nga naman. Ngunit, kung iyo'y susuriin, at titignan mo, ayan na naman yung expectation versus reality. Dahil kung titignan mo ngayon kung ano nangyayari, yung gustong sugpuin nitong tax reform program o yung tax reform package, baka naman, tama ka, Igan, pwedeng masugpo at least now. Kasi may mga laws in place na kung may proper implementation. So, hindi naman talaga ganun ka-revolutionary, no? Yung magiging tax reform package. Talagang saludo ka kasi ang laki ng tatanggalin sa maliit na mga mamamayan natin. Yung burden na inaasahan nila na mawawala sa kanilang pang-araw-araw na mga tinatanggap. Ngunit, kung talagang titignan ninyo, no, yung mga existing laws natin, pwede naman pala. Nawala. Pwede naman pala. Pwede rin naman nating isabay. Kung titignan natin yung tax reform program, makikita natin na nakatuon din sila sa mga corporate taxpayers. Pero ang gustong marinig siyempre ng ating mga kababayan, paano ako maapektuhan? Bakit ganito ang paycheck ko? Oo. Nawala na ang 30%? Ano ba yan? Kung sakali man. Tsaka yung mga 30 billion pesos ang tax liabilities, pinapayagan nilang bayaran lang ng 65 million. Ang laki naman discrepancies nun. Hindi ba? May tinatawag kasi tayong mga tinatawag na compromise. Oo. Parang sa pang-araw-araw na usapan yan at saka sa kabuhayan, hindi ko kayang ibigay sa iyo to. Tama. Pero ito, kaya kong ibigay. Mas gusto nyo ba na hindi ko kayo bayaran itong buong ito? Pero kaya ko, willing ako hanggang dito, itatrabaho ko yung iba. Parang ganun yung konsepto. Installment. Yes. Well, Professor binawas. Morales, kasi sinasabi nila, no, obvious naman na pro-poor ang agenda ng Pangulo. Pero ito bang tax reform at the end of the day, no, is it really going to benefit the poor or more to Magbabayad din benefit sila. the business side, no? So in such
if kung ganun nga po, parang lumalabas business incentive ito. Ganun ho ba? It appears that way. Ang ganda. That's a very good point. Because remember, isa sa mga gustong mangyari ng Pangulo, maganda ang business environment. And pag sinabi mong gaganda ang business environment at ang pag-uusapan mo lang, yung mga negosyante, paano ang epekto nun sa ating mga kababayan? Bakit sila lang? So, kailangan, meron tayong isang package. May nakalanta dyan na isang plato na gusto ring kainin at ibibigay mo sa mga kababayan natin. Hindi yung puro pang piyesta lang na pagkain. I think it's a matter of packaging. Tama yung word sigurong package. Hindi lang naman at the end of the day, no? Negosyante lang o yung publiko lang, it's the whole thing. Pero gusto ring makinig siyempre ng mga negosyante. What's in it for us? Because at the end of the day, kami din ang nagbibigay ng employee sa inyo. Kami ang nagbabayad ng mga sweldo ninyo, etc., etc. So, susug-susug yan eh. Okay, lalo na kailangan niya sa infrastruktura, di ba? Exactly, yun yung piso point. Kasi ang gagastusin nila is around $160 billion over the next 5 years. At pag nakita mo yung expenditure modality na pinapropose ni Secretary Joc, 80% halos galing sa atin. Sa GAA buwis, yan. 15% lang po yung galing sa mga ibang bansa katulad ng China, Japan. Hindi po totoo na ang China mag-fund ng Dutertenomics. Taong bayan na mag-fund dyan sa Dutertenomics. So, dapat mag-raise ka ng buwis. So, tama ka kanina, Igan, na ang isa sa problema natin dito is yung tax collection rate. Pag nakita mo yung ratio ng GDP to tax, isa tayo sa pinakamababa among our peers. Dalawa lang bansang natatalo natin, Colombia and Indonesia, naka-level natin na mas mababa yung tax collection. At yung mga bansa na yan, dati may civil war in Colombia, Indonesia mas malaki pa sa atin. So may underperformance po tayo. Para sa akin personally, bilang isang political economist, ang emphasis dapat ng gobyerno dito yung tax collection above everything, hindi lang tax rate. Tama. Pagdating dito naman doon sa package ng train, may magandang debate ang ating kapuso si Maring Winnie, may mga magaganda rin siyang analysis dito. Ang issue kasi dito is ibababa talaga yung income tax, which is good. Gusto natin yan. Pangako din ni Pangulong Duterte na ibababa yung tax burden sa taong bayan. Ang concern dito is tataas yung buwis sa mga produkto. So baka magkakaroon ng inflationary uptick at doon masasaktan yung taong bayan. So ano Bibili din sila eh. Exactly. So ano po yung mga diskarte ng gobyerno na makabawi doon sa mga sektor na vulnerable po? Siguro para sa iyo, para sa akin, yung pisong pangtaas sa sugar or sa soda or sa mga basic na bilihin, kaya natin yan. Okay. Doon sa mga tao na malapit sa poverty line, bawat piso po, matter of Mahalaga. life and death po. So kailangan din yung mga tinatawag na social safety net or fiscal transfers. So dapat yung mga extra buwis na nire-raise natin, hindi lang gagamitin sa Dutertenomics, dapat bibigyan din doon sa mga mahirap na sektor, indigent sector, na vulnerable po to small movements in terms of prices. So very hard balancing act po yan. At hindi po patapos yung debate po. Ongoing pa yung negosasyon. Kasi yung lower house mukhang on board, pero sa Senado may mga ibang umaangal. So may mga ma-expect ako na mga adjustments or reconfiguration na mangyari dyan. Pero ang katotohanan dito ay mahalaga na mapasa natin kasi kailangan isend ang signal ng Pilipinas sa buong mundo na economy matters to President Duterte. We are still in this game. Pero pag ganito, ang barometro ko, karinderya eh. Pag ako wala na akong unlimited rice, apektado na yung masa. Di ba? Kung dati may libre akong kalahating kanin, o kaya yung ulam may pwede akong mag-request ng pakidagdagan ng sabaw. Pero ngayon, nagsuplado na yung may-ari, ibig sabihin, ramdam niya. Or yung sardinas, medyo mahal-mahal na, di ba? Ramdam na nila ang epekto Totoo yun. nito. Kasi magandang pakinggan yung tataasan yung presyo ng mga sugar Tax, drinks at yung mga soda, pagkain. Kasi masama sa kalusugan yung mga yan. At lalo saka sa yung mga mga sugar diabetic. companies and other companies na nagbebenta niyan should be accountable dun sa health yung nangyayari sa kalusugan ng mga nagkukonsumo niyan. Pero umaangal din ang mga mahihirap. Yung instant coffee, yung 3-in-1 3-in-1 nila. May 3-in-1. asukal yan eh. Yun ang panggising nila sa umaga, yun ang ulam nila. Pag tinaasan yung presyo nun, apektado rin yung Tsaka mga yung buwis sa mahirap. gas, gasolina. Apektado lahat. Oo, Professor Hedarian, maputol ka lang namin kasi mukhang May dumating na dumating po na ang si Pangulo.
helicopter ng Pangulo sa Batasang Pambansa. Nakita rin po natin kanina yung mga miyembro ng First Family, no? Yung Nandun mga na. anak ng Pangulo nandun na sa loob ng gallery. Nakita natin si Mayor Sara Duterte, si Vice Mayor. Baste Duterte nandun na rin. Si Vice Mayor Paulo. Si Vice Mayor Paulo Duterte. So abangan po natin kung sa helicopter na ito ay dyan Lulan. nakasakay si Pangulong Duterte. Arnold? At dito nga ay may mga inihanda na rin po mga member ng dalawang kapuluan ng Kongreso na sasalubong po mismo dito kay Pangulong Duterte. Yan po ay tinatawag nila dyan na protocol. Mukhang May ito mga na nga inelect kasi yan na. Oo. In place na yung mga sasalubong no? Yes. Asan si Bongo? Wag nakita ko na si Bongo. Ibig sabihin nandyan na si Pangulong Duterte. Package deal din yan. Kumbaga kung yung tax Parang reform. Two tax in one yan. reform. Two in Package one. din yan. di ba? 2 in 1, parang kape. Tama po yan. Ayun na. Ito hong mga mangyayari from now on, no, ay carefully timed at carefully choreographed supposedly. Pero sabi kanina 3:30 dapat dadating na ang Pangulo 4 o'clock na. Yung mga sabi nga ho ni Arnold, yung mga sasalubong sa Pangulo mula sa helicopter, piling-pili ho yan. Nandyan si AFP Chief of Inelect Staff, General Eduardo Año, Lieutenant General Rolando De Tabali, ang Sergeant at Arms ng House of Representatives. Nandyan din ang Sergeant of Arms o Sergeant at Arms ng Senate of the Philippines, si Major General Balahadya, Jose Balahadya, retired. At syempre yung mga honor guards. Tapos Mga leader ng Kongreso yun. leader din ng Kongreso, ng Senate, si Coco Pimentel at si Speaker Alvarez para sa lower house. At ilang pilipang mga senador at mga congressmen. Pagbaba niya, sasalubungin po siya ni AFP Chief of Staff Anyo at mga Sergeant at Arms ng House papunta dun sa Honor Guards Formation. O, ayan na. Kaya na nga ang Pangulo. Yan, Hindi sumaludo na, po ano siya. yung suot niyang pants? Maong Tagalog ba uli ngayon? Hindi yata. Wait lang, may glasses mo. Hindi ata, ano. Hindi yata Hindi. yan. Legit. Gray? Gray or Gray, black? gray, gray. Pero Gray. hindi na siya yata, ano. Tanong natin yung ating stylist, ano, Masara ng naka-suspender boto ba? Pero nakabukas yung dito, yung botones. ayaw Sarado. talagang Sarado. botones. So talagang Wala pero na, style. wala na yung mga prescribed na pagsusuot ng barong Tagalog. Binago na lahat ng Pangulo. May suspender ulit sa Meron? Pero puti kaya Pero hindi puti halata. nga. Yun. Pero may belt din ba siya? Or kasi minsan dumodoble, may belt, may Ba't suspender. kaya ayaw niya ng black pants, no? Kasi ang alam ko, prescribed nga ng mga stylist, black pants dapat with barong Tagalog. Non-conformist. Baka kagaya ng iba, no, pagka-atin ng special events, naghuhubad agad. Alam mo yun, ayaw nung formal. Mas komportable siya. Ako naka-gray. Ito na po yung Paras kami, hindi ko. Honor Guards Formation na po. Diyan po sa ADP. Sa dulo po niya, isasalubong niya sa kanya si Senate President Pimentel at House Speaker Alvarez. Yes, sir. Welcome, Mr. President. Patali mo, sir. Yes, sir. Ay, may dalawang leader po ng Kongreso. Didiretso po sila sa rear entrance lobby papunta sa Legislators Lounge. Sa likod yan, no? Arnold, sa likod yan. Batasang Pambansa. Meron silang konting chika-chika doon bago sila pumunta sa plenary. Tingnan natin, pakinggan natin. Ayun, sina Congressman Pariñas, Tito Sen, Tito Soto. Ay, nakita ko si Governor Aimee, Nandun? Oo. O baka, First time niyang umatid uy, sa House. tumapak siya sa House of Representatives. Hindi kaya, Ayun, si... Mukhang mas relax this year si Pangulo, no? mukha. More relax, more Practice na eh. relax pa Nasanay siya na. ngayon. Last year Hindi may na siya tension eh. nanganganay. Nanganganay. Oo, parang relax na at home na to. Nag-practice, ibig sabihin, he will stick to the speech, no? Hope so, yeah. Hindi na siya mag-adlib kaya. Yan po Sa ang press con aabangan na lang siya natin. babawi. Oo nga, kaya may press. Siya babawi. Interactive yun. Nasa ano Hindi na po pwedeng sila ilagay ngayon? sa record. Batay sa ating hawak na programa ay nasa Legislators Lounge.
kamusta na yung ating... Parang dati ba Tax yung reform tinatawag nilang bill? liaison office? Parang dati ganun yung protocol. Basta parang bago po pumunta ng session hall, meron munang konting chika-chika. Eh, siguro pwede kamustahin niya yung mga niya, priority bills. Estado. Agad na, So ready na rin po ang session hall. Inaantay na lang ng mga bisita ang pagdating dyan sa loob mismo ni Pangulong Duterte para sa kanyang speech. In the meantime, nandun pa rin ho siya sa Legislators Lounge kung saan kausap niya ang mga pinuno ng Senado at ng lower house at ilan pang piling legislator. Well, hindi rin ako nagtataka na medyo kampante si Pangulong Duterte kasi yung Kongreso talaga napatunayan nila na very loyal and supportive din sila kay Pangulong Duterte doon sa lahat ng major legislative agenda niya. No? Actually, pati so, nga- feel at home talaga siya doon. Sa These are my Marshall, boys, di ba? these are my friends. Right? Makikita mo naman sa pag ini-interview mo na yung mga House leadership, pati yung katapangan ni Pangulong Oo. Duterte, nahawan na nila. Eh, paano naman kasi Diba? puro Mindanao boys din, Oo. di ba? Si Senator Pimentel at saka si Speaker Alvarez, Alvarez. puro mga Mindanao boys. So, talagang at home na at home siya dyan. Makikita mo yung... Kita mo pag Body language, Pag no? nagtanong ka sa issue, konti lang yung pahayag pero may kagat ibig may sabihin, kagat. di ba? oo. Maraming soundbites. Alam nila na suportado sila kasi ng Pangulong Duterte. May magandang yun eh. Di ba? That's right. Professor, At di ba? napatunayan Oo. na rin naman ng Pangulo na suportado siya. Yeah, ng mga exactly. taong mga pinagbibigyan niya ng trust. Right. Alam niya, makukuha niya, kumbaga yung mga numbers na importante. At wala alam pang natin. pork barrel yan, ha? Oo nga. Without Tama. pork barrel yan. So, impressive po yan, ha? Ganun ba? Oo. Well, I mean, technically, wala nang we don't pick-up have eh. pork barrel. Technically May mga, speaking, syempre, may nakalusot Correct. daw. May mga pero- insertions na May mga nakikita. nakalusot, but overall, at least, technically, wala yung pork O nga, barrel. naalala ko last year, parang tinukso niya pa yung mga congressmen at saka senator. Sabi niya, di ba, wala naman sumuporta sa inyo. Pero ngayon, how things change and they change so fast. Kaya medyo komportable siya kasi tingnan mo naman mga kasama niya, mga congressmen. Yung Congress, yes. outsider, yung underdog nung eleksyon, 2 years later, kung ibibilang natin po hanggang katapusan ng taong ito, at home Very na. at home. Who co-opted whom, alam na ho natin. Wala na, parang domesticated na sila sa isa't isa. Kumbaga, Tame din na, tame na correct. pareho. Medyo okay na ako. Medyo delay na ng 7 minuto, ha? Delay. Oo. Ah, Kasi sa eksakto flight. dapat, Sa eksakto flight dapat yan, sila. alas 4. Oo nga eh, sabi ko nga eh. Dun Last sa, year, alas 4 tayo. Which is strange kasi kahapon naglakad-lakad ako sa UP. Oh. Practice na practice pati yung nakita ko yung mga presidential helicopter lumilipad doon, no? ano sila? So I suppose pre-practice nila pati yung paglipad doon. Wala namang traffic. Pero previous years kasi talagang Eksakto. 'di ba, inobserve nila talaga yung protocol at yung oras. Pero ngayon lagpas na tayo sa alas 4. Baka Nandun inikan pa rin. muna ni Pangulo yung mga ralista. Pwede. Nangumusta muna, no? Tinignan Tingnan niya. Mas Kung alin marami yung pa nandun ngayon. doon, yung Oo. ilan yung nandyan. Sabi niya, Nag-survey not? mo. Correct. Baka nag-reconnaissance si sabi niya, ano Paolo. problema nitong mga to Member Ay, nga di ng lang gabinete exactly. yung leader nila. Para alam niya kung ano sasabihin Yes. mamaya sa labas ng script. Kasi sino kakausapin niya. Ba magulat sila ba? Labasin siya ni Pangulo, di ba? Hindi ako magugulat Oo, kung mangyari ganun yan. siya eh. Oo. Gusto niya makipag-usap. Baka imbentahan sila sa loob. Actually, karoon na sila ng pagpupulong sa loob ng palasyo kasama sina Renato Reyes. Oo, nung isang Nung linggo. no? isang linggo. Nagtaka ko ba't tuloy pa rin yung rally? Kasi ano na yun open discussion and dialogue na yun. Yung mga, may 10 silang hinaing. Biro mo, sa harap ng Pangulo, 10 yung binigay nilang problema. Well, hate-love relationship naman. Ever since naman yung relasyon ni Pangulong Duterte sa mga komunista, ganun eh. Hindi naman straightforward na gusto niya sila or gusto siya, pero at least may level of common understanding Teka, sila. ngayong taon, eto, may mga foreign dyan. Dignitaries. Medyo may tapang na ba si Pangulo pagdating sa foreign policy, lalo na dun sa mga pinag-aagang teritoryo. Si Professor, Ang Daria, basa ko anong dyan observation mo naman, dyan? Oo. we are in a good terms naman dun sa lahat ng major powers. Eh. Hindi kailangan US, gera, di ba? China. Yeah, okay naman tayo. Ang China, feeling ko masaya-masaya sila this year kasi kita nila
totoo pala yung sinasabi ni Pangulong Duterte na he wants peace, he wants dialogue, at ayaw niya pataasan yung tension dyan sa West Philippine Sea. Concerned din ako, well, of course, medyo curious din ako ano yung reaction ng European Union kasi yun lang yung major force na medyo may mga tension tayo dahil sa mga hidwaan sa issue ng human rights. But overall, mukhang sa international community, very at home din si Pangulong Duterte, most traveled president. One of the most well-traveled president in the world actually, no? 70,000 miles ang na-clock in niya last year, no? At the age of 72. At 21 foreign trips and 17 countries. Twice pa yung China at first Filipino president na pumuntang Russia in modern history, no? So, very at home in the world din siguro siya. In that sense, I don't think meron siyang issue sa mga foreign dignitaries. And I think mga foreign dignitaries this year, mas interesado pa sila. Kasi now they can see a more presidential na Pangulong Duterte at meron talaga siyang masasabi. May CV na siya, kumbaga, pagdating sa presidential portfolio niya. Ang tanong kanina ni Igan, meron na ba siyang tapang? Actually, nakita natin yung tapang niya. Hindi siya nagbibigay ng mga salita na Walang laman. Kakapahamak natin. Hindi lang yun sa mga traditional Tama, na supposedly binibigyan ng mga ties, no? Meron siyang tapang na sabihin, medyo soft ako dito at lalakas ako dito. That takes bravery. Diversified talaga. Yes. It's non-traditional. Yeah. Hindi tayo sunod-sunuran dun sa mga ating dating aliado. Iba na po yung terms of engagement. Pero nakakapangisda na, no? Ang mga Pilipino. Yes, dun sa labas ng Labas panatag. lang. Oh, may limits May limits pa rin. Pero marami pa rin isda doon daw. Mas masarap sa loob, mas marami yan. At makatambay ka dun kung may bagyo. Oo. Tama. Tsaka may May clam sumisilong doon. sila, Clam. no? Oo. Yun ang mahalaga kasi doon yung nakikita. Kasi ang problema, pag yung ibang bansa namang claimants din dyan, hindi ko bakit gusto nila mauna ang Pilipinas, tayo nga nagkaso, laging tayo sila, nakaabang lang, ginagamit Actually, lang yung Vietnam, kaso ginamit yung ating Yung kaso kaso natin. para makakuha ng access dyan sa Panatag Shoal. So, ang mensahe dyan, gamitin din natin ang mabuti yung ating kaso. Ginastosan natin Isa pa yan sa aabangan ngayong hapon kung babanggitin ba ng West Pangulo Philippine ang Sea, ating hidwaan sa China o ang estado ng ating pakikipag-ugnayan sa China at sa Saka ibang sa mga bansa. Philippine no? rice, no? Kasi nagbago na rin talaga ng tuluyan ng ating bansa at ang ating foreign policy mula nung naupo si Pangulong Duterte. We have 4 former presidents, no? Si President Ramos, President Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo at si President Aquino, and of Ayan them, alam ko nag-signify si President Aquino na hindi siya pupunta. Hindi na siya pupunta. Si Pangulong Arroyo, I'm sure nandyan kasi sitting Member siya ng representative Congress. siya. Nakita ko na si Mayor Erap Estrada. Ang hindi ko pa nakikita si FVR kung dadalo ba Nandyan, siya nakita sa ko. zona. Nakita mo. Oo, So, actually, nasa Meli ko rin siya. Parang nakita siya ni Bongo. Pinapapunta siya sa may harapan yata, no? Tapos parang hashtag support our Naka-ano siya, troops. veterans ano eh. Oo, kasi yung mensahe niya, supportahan yung giyera ngayon sa Marawi. Sa Marawi, All-out support si Pangulong Ramos Nakita dyan. po natin, tumayo na po si Pangulong Duterte. Ang susunod po dyan ay Short yung walk lang anunsyo. yan. Anunsyo po ng Secretary General sa pagpasok ng Pangulo. Tapos sabay tutugtog na po yung President's Entrance Hymn o March. Ayun yung mga nakikita natin yung mga miyembro ng diplomatic corps o yung mga iba't ibang Executive ambassadors ng Secretary iba't ibang Medjol mga bansa. Dea. Yung ambassador ng China, ayun, nandun sa medyo harapan. Harap na harap talaga. No? Ito mo, Ayun, malapit mga na member ng talaga. Malapit gabinete. yung relasyon natin, yung kaugnayan natin sa China. Okay, so we're, I suppose, minutes away mula po sa, para marinig po natin ang talumpati ng Pangulo, ang kanyang pangalawang sona. Tabangan natin, ang magdidirect pa rin ngayon ay premyado. Si Direk Brillante Brillante pa rin Mendoza. siya. Siya pa rin. Tingnan natin kung andun pa rin yung below. From below na view. Sabi ka ni Professor, ang tawag niya doon, septic tank. View from the septic tank. Parang pelikula din ni... Brillante. Bottom up yan, bottom up view. Nabasa ko, sabi niya yata babawasan daw niya Yung cinematic, yung ano? mga shot na medyo nakakalito. Nire-recognize naman ni Direk
brilyante yung mga criticism nung una niyang pag-direct ng SONA ng Pangulo. Na may Oo mga naman. naguluhan kasi ba't may mga camera angle na parang hindi dun sa nakasanayan natin. Na- no? Medyo Masyado indie formal. medyo indie experimental yung kanyang modality. Dati, di ba, nakatayo lang. Oo. Ito, hindi ko nakita mga reaksyon ng mga Senate President tsaka House Speaker, no? Sanay na kaya si President Duterte Arnold dun sa prompter, yung teleprompter? Oo, kasi nakatingin lang siya sa isang part. Kasi last year, di ba, sabi niya, pero tigilan na natin yan. Dahil nalito Tama na siya, oo. tumataas Tsaka parang kasi. hindi sila magkasunuran nung nag-ooperate Nung nung operator. prompter niya. Medyo 1 month and a half lang from the time na Yes. Nag-adjust nag-swear pa in siya. siya. Hindi pa siya sanay. So ngayon kaya mas sanay na, Oh, yun. sanay na Ay, siya, si, yun ang ano, mga abangan. si- no? Parang Turkish Chinese ambassador ambassador. yata ang katabi ng Chinese ambassador. Sino kasama? Parang Turkish ambassador Turkish yata. ambassador. Ayan, Australian ambassador, Japan, Dapat ADB. yung mga yan, ipaalam Ay, kilala ko natin yung na iba dyan, ano. yan. Andiyan na rin si Vice President Robredo, no? Doon yan sa taas ng gallery. Merong VIP section Sino doon. kaya ang ano? Kasi last year, tumatak sa isipan natin yung pagbati niya kay Senator Laila de Lima na nandiyan pa last year. Yung biniro pa niya, nagkindatan pa yata, nagturuan pa sila. Binalikan niya, di ba? Oo, Tapos parang kamayan. nung nagkahiwalay na sila, nung umakyat siya May gesture pa siya nag-facial na- expression siya na oo. medyo parang nag-smirk. Parang Parang hindi ko sinasadya yun. yung pagkamay. Ganon, hindi ko sinasadya yun. Sorry. Hindi, parang gustong mensahe, hiling sa mo na to. Dali ko kung na pala Oo siya. nga eh. Ayun na po, inaayos na po yung Nag-delay gagawing, talaga yan. Oo, ang tagal ng delay. paglabas ng Pangulo 15 minutes na. Duterte. Diyan po sa Legislators Lounge. may tinawag siya. Siguro Ano yan, picture pa? Oh. May picture taking. Kung alam lang ng mga nasa labas. Nag-delay talaga eh. Oo. Marami yung Big makikipicture time, dyan. 4:15, no? So we're 15 minutes na po tayong delayed Delayed, sa in-expect, no? Again, expectation versus reality. Ayan na, ayan na. Ayan ang Lumabas reality na ho na. sila sa Legislators Lounge. Papasok na po yan ng session hall.